Nako, ang mga germs at bacteria, yan po ang mga silent killer. Nako. Silent killer na kahit hindi natin nakikita, agad naman nating nararamdaman ang epekto natin sa kalusugan. Okay, alam nyo ba na kung saan natin napupulot ang mga mapaminsalang germs na yan? Saan nga ba? Ito, malalaman natin sa pamamagitan ng ating pag-iimbestiga na ginawa pala ni Ato. Panoorin natin ito. Minsan, dahil sa tambak ang ating trabaho at sa dami ng ating inaasikaso, sa bahay man o opisina, nakaliligtaan natin na marumi pala ang lugar na ating pinipilisan o hinahawakan. At ang pagiging pabaya natin ang nagdudulot ng iba't ibang klaseng sakit. Sa tahanan pa nga lang, sangkatutak na ang bakterya at germs. Kasama natin ngayon si Ginoong June Barnes. Siya po isang luminometer expert. At ito yung ating device na gagamitin para makita kung ano ba yung mga bagay na may germs sa loob ng ating bahay. Sir June, paano ba gumagamit ng luminometer? Actually, napakasimple lang ng paggamit ng luminometer na ito. Kinakailangan lang natin ng swab. Ang swab na ito ay gagamitin natin para kumilekta ng mga dumi sa mga surfaces. Pagkatapos ilalagay natin siya sa loob ng container na ito na naglalaman ng isang chemical na magbibigay ng liwanag. At yung liwanag na ito ay susukatan ng ating instrumento na tinatawag natin na luminometer. Mas mabilis yung pagkolekta ng mga dumi at mga bacteria. Doorknob ng banyo to. Kusang yan. Pwede naman nangira dito. Oh, nagulat kayo sa resulta, no? Yun, alamin nyo na kung anong mga gamit ang dapat iwasan ng mabuti para di tayo makasagap ng anumang sakit. Siyempre, dagdag proteksyon din ang paghuhugas ng kamay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ano ba yun? Paliwanag natin kung ba't ako kumakanta. Kasi po, sabi ng DOH na dapat mga 20 seconds ang paghuhugas ng kamay. So, halos katumbas ng isang pagkanta ng Happy birthday song. Sige, sample? Huwag na. Kasi may bayad doon. May royalties. Ba yun? Oo. At saka paliwanag ko lang kasi pinakita kanina yung RLU. Ito yung tinatawag na units para ma-measure kung gaano kadumi yung mga gamit sa bahay. Ang normally nasa 150. Kaya kapag nakita nyo lagpas ng 150, ibig sabihin, medyo madumi na po yun. Oo, yung mga nakita natin, ang taas eh. Kaya naman yung mga, narinig mo ba yung reaction dito sa set? Grabe, ew! Grabe na. Sige, ito, paliwanag muna ng isang expert, ano? Kaya kasama natin muli si Sir June. Nakita nyo na siya kanina. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda, sir. Umagang kay ganda. Siya po ang ating microbiologist at luminometer expert. Ayan, meron tayong mga samples dito. Kasi yung mga kanina na ipinakita mo, yung mga makikitang gamit sa bahay. Yung mga, kumbaga, personal things naman na dala-dala mo araw-araw, gaano kadumi? Okay, naku, yung mga gamit na yan ay kadalasang hinahawakan ng kamay, kaya kadalasan yung mga mikrobyo ay dyan naninirahan. Isa sa pinakamadumi would be yung pera. Sige, ako iluluhod na dito dahil sa... Ako din. So, gamitin lang natin yung ating swab. Naku, itong pera, laging hinahawak-hawakan to. Ayoko nang hawakan nila eh. Hinawakan mo na. Wala tayong So, kuha lang tayo ng mga dumi na makita dun sa pera, ilagay natin dito. Okay. Ayan. Halo-halo. Napakadali pala, At ito yung luminometer. Ayan. Sukatin lang natin. At ang gusto ko na ito yung Cellphone. Galing. Sige, habang sinusukat. Dito naman tayo sa cellphone. Ako magta-try mamaya sa susi. So makikita natin, medyo mataas yung pera. Actually, 1,250 RLU. Naku Ibig sabihin po! yan Medyo madumi, no? Kasi nga, nabanggit Hindi ko kanina, medyo. 150 yung normal. exactly. Okay, Hindi dito naman medyo, tayo sa cellphone. sobrang dumi. Ayan. Ito, cellphone, laging hinahawak-hawakan to. Ayan. Ito sa tenga dumilig ito, di ba? Ayan. Tsaka yung mga mahilig mag-text, lagi na lang pinipindot-pindot yan. Okay, sige, balik po natin. Let's see. Measuring. Ay, may laman ba to? Dok, Meron. may laman na to, no? Hindi, gagamitin pa lang natin yan. Okay, let's see. Alright. Measuring. Medyo 175 malinis. in Kanino fairness. cellphone to?
Malinis ang kamay, ha? Palakpakan natin yung may-ari nito, ha? Malinis. Mukhang ina-alcohol araw-araw. Okay, O, Sen, susi. ikaw naman. Susi. Ikaw ang gumawa nito. Sige. Ayan, ha? Ganito lang ba to? Pupunas mo lang. Gusto ko doon Dito sa sa- hawakan. Oo, sige. Ay, totoo mismo yung Sige, dito. ikaw bahala. Sige. Ayan. Go to town. Ayan. Okay. Okay na ba yan? Okay na yan. Lagay mo dun sa swamp. Click. Click. Halo, 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 halo. Okay, sige, habang Ang saya minimeasure naman ito. natin yan, Sir Jun, habang minimeasure natin yung kung gaano kadumi yung susi, pakipaliwanag naman sa amin kung ano ba yung mga factors na nagko-contribute sa pagkadumi ng isang bagay. Kailan pa siya nagiging madumi? Actually, kaya siya nagiging madumi dahil madalas nating hawakan yung mga gamit na ito. Ayan, Hindi alam ng tao na ang kamay natin actually ay naglalaman ng napakaraming Opo. mikrobyo. Kaya tama yung sinabi mo kanina, napaka-importante na gawing regular yung paghuhugas ng kamay para maiwasan yung pag-transfer ng mga mikrobyo na ito. Yun. Pero itong gamit nyo, Sir Jun, luminometer, gaano ka-accurate yung device na yan? Actually, masasabi ko na napaka-accurate niya kasi itong technology na ito ay ginagamit noong 1940s pa. Tanggap yung paggamit ng luminometer in more than 40 different countries, kasama na yung Pilipinas dyan. At gamit na gamit actually ito sa mga food at saka beverage manufacturing Right. companies, hindi lang sa Pilipinas. Siyempre, magbabala na rin tayo. Ano ba yung mga sakit na pwede nating makuha dito? Yun yung nakakatakot kasi yung mga mikrobyo kasi may pagkatuso yung mga yan, hindi natin alam kung kailan na-atake. Posibleng narinig nyo na yung mga mikrobyo kagaya ng salmonella na nagkakos ng Naku! typhoid fever. Oh. Kaya medyo kailangan natin mag-ingat lalo na ngayong summer. Andyan yung mga enteric viruses na nagkakos ng pagkasakit ng tiyan, plus yung mga E. coli. Yung iba dito ay posibleng mag-cause pa actually ng kamatayan ng mga tao kung hindi agad mapagtutuunan ng pansin. Napakaseryosong Alright. usapan. Maraming salamat, Jun, for joining us today. At Maraming salamat, kapamilya natin dyan. Naku, ito po, alam niyo na kung yung mga bagay na medyo delikado, kaya tayo po ay laging maghuhugas ng kamay. At syempre, mag-ingat po sa mga germs at bacteria. Seryosohin nyo to, ha? Itong mga tips mula kay Sir Jun, ha? Yung yung ATM din, grabe yun. ATM, tsaka yung hawakan ng escalator sa mall. Okay, mga kapamilya, tutok lang po at ihatid namin sa inyo ang namumuong tensyon sa ipinasarang Oriental Market sa Quezon City. Alamin kung may epekto ito sa daloy ng traffic dyan sa Balintawak. At syempre, samahan din natin sina Tita Winnie at Senyor Ariel sa isang napakasayang resort sa Quezon Province. Siguradong magbabalik tayo sa pagkabata dahil sa tema nitong fairy tale. Alamin kung ano ang mga activities at gimmick na pwede nating gawin doon.